Hello everyone! And today is my birthday! Pakigreet naman ako, char! Oo, gumawa ng birthday episode para mag-greet. Ganun lang yun, Diyos ko. Para dagdag kita. Charot, para pamalit dun sa meron kami 'di ba na video na hindi na monetize kasi nga siya na restrict. So ito na yun, panoorin niyo na to. Ito na lang regalo niyo sa akin. Ano ba? Charot. So wala lang, naisip ko lang kasi na why not i-share ko naman yung birthday ko this 2024 kasi alam niyo, isa to sa may pinaka-special na birthday ko, not because of magarbo, hindi nga magarbo. And pasensya muna ha, ito na naman, para naman ako reporter kasi kung nakikita nyo, sobrang lakas ng hangin dito. Nandito kasi kami sa may pool area ng aming hotel dito sa may Iloilo. Ay, taray! Nagpa-reserve kami sa may Vikings ng birthday dinner, which is nakatipid pa rin guys kasi birthday ko nga kasi 'di ba ngayon mismo. Kapag ganun pala yun sa may Vikings, hindi ko alam kasi nga alam ko free yung may birthday kapag kaapat sila. So hindi pala, kapag pala mismong araw ng birthday mo, as in free ka basta may kasama kang isa. So dalawa kami ni Enzo, so free ako. So 'di ba, nakatipid pa rin tayo. So but before that, unahin ko na to. Kasi baka mamaya pag hinulit ko to, hindi na kayo manood. Alam niyo naman kayo, minsan sumisilip lang kayo, tapos hindi na kayo nanonood. And then kapag nagla-live kasi ako, hindi ko siya masabi ng dire-diretso. Kasi nga, may nagtatanong, ganyan, tapos naiiba-iba yung usapan natin. So, gusto ko lang din maging open, kasi di ba ang dami ko sa inyong beses na nag-open up na kung bakit ba hindi na ako nagta-travel mag-isa, ano ba yung mga pinagdaanan ko, ganyan. So, total, nag-open up naman na ako sa inyo. Why not? I-open ko na rin to, baka kasi malay nyo. Una, baka may makarelate din sa akin na pinagdadaanan to. Pangalawa, para maintindihan nyo, kasi baka mamaya arte naman yan, ang art sa ganito, ganyan. Wala, tas ayan, may magagalit na naman sa akin, sabihin ng hilig ko mag-explain. Hindi naman, kasi sabi nga namin sa inyo, itong vlog natin, itong channel natin, naging personal na sa amin siya ni Enzo. And then later on, mamaya sasabihin ko lalo sa inyo kung bakit. So, simulan natin yung kwento. So, simulan natin yung backstory natin nung pandemic. So, nung pandemic kasi, wala naman kaming planong mag-vlog. Actually, si Enzo nga lang yung gustong-gustong mag-vlog. Tapos, di ba sinabi ko nga, gusto niya yung parang magpa-prank, ganyan. Hindi naman ako against sa mga nagpa-prank. Pero ako kasi, ayoko nga kasi ng mga something na scripted. So, kaya sabi ko, hindi. Kung gusto mong mag-vlog tayo, sige, gusto ko yung pareho nating gusto, which is travel. Pero noong time na yun, di ba, hindi nga pwede mag-travel. So, ganyan-ganyan. So, ang hirap nung time na yun dun sa may vlog. Kasi nga, yung content namin is travel. So, sobrang hirap niya. So, gusto ko lang dun mag-start yung kwento ko. Kasi parang, alam niyo yun, may bubog lagi sa puso ko. Yung parang, na-realize ko parang a year ago, o tama, a year ago yun, parang January last year. Kasi may pinagdaanan din ako nung January last year. Actually, dami ko pinagdadaanan, hindi lang talaga sinasabi. So, nung January last year, parang may bubog ako, parang galit ako sa mundo. Hindi naman sa mundo, parang galit ako sa mga maraming tao, ganyan. Tapos, kung makikita nyo, although hindi nyo naman makikita nga pala kasi, yung personal na Facebook ko, parang 60, 70 na lang yung friends ko, parang ganyan. Kasi parang nagalit ako sa mundo. Kasi nung nag-start kami ng vlogging, ang totoo, bukod sa may gusto namin magkaroon ng vlog, parang meron kami yung pagkaabalahan nung pandemic. Isa pa talaga doon kasi guys, tumutulong kami before pa the pandemic, tumutulong na talaga kami doon sa may lugar namin. So kung makikita nyo yung page namin doon sa may bakod, makikita nyo lahat doon ng mga tinulong namin, ganyan, yung namimigay kami ng something, ganyan. So kaya gusto rin namin mag-vlog kasi naisip namin before na yung kikitain ng vlog namin, at least meron na kami mapagkukunan para sa may pantulong. Kasi kung mismong pera namin, hindi namin kaya siyang isustain na tumulong ng tumulong. Kasi nga, by that time, mahina din yung negosyo. So, ganun siya nagsimula. Kaya, nung nagbablog kami, parang napaka-positive ko before na, madali lang tayong makakakuha ng maraming subscribers. Kasi dito pa lang sa lugar natin, alam naman nilang tumutulong tayo. So, marami sa ating tutulong. Plus, yung mga kaibigan pa natin, mga kamag-anak natin, parang something like that. So, nung nagsisimula kami, grabe guys, yung ginawa namin. Talagang, para kaming namamalimos nung subscribers. Lahat
i-message namin para mag-subscribe sa amin, mag-like sa may Facebook namin, sa may Instagram namin. Tapos, ayun, ang nakakasama ng loob that time, wala. Hindi lahat ng message namin nagre-reply. Merong nagsisin lang, ganyan. Meron namang yes, oo daw, pero yung basta ganon. So, eto yung time na yun ito yung nafe-feel ko that time. So, parang dumating ako sa point na, bakit ganon? Bakit ang hirap humingi ng tulong this time na kami naman yung lalapit para humingi ng tulong. Tapos parang pakiramdam namin na walan kami ng kaibigan. Kasi this time, ang pinopost na namin sa may FB namin, yung vlogs na namin, walang nagla-like, walang nag-share. So parang ganun yung naiisip ko. So kaya sobrang sama ng loob namin that time. And then, makikita mo yung mga posts halimbawa ng mga kaibigan mo, nakakapag-share sila ng mga vlogs ng ibang tao. Hindi na dun sa may content kahit ano pa yung content nun Ang point ko lang dun yung vlog ng ibang tao na ipopost ninyo, na i-share ninyo. Pero kami, hindi nyo yun kayang gawin sa amin. Pero, kapag ka merong, Diyos ko, kapag ka tinignan nyo, biglang may mangangamusta sa'yo, manghihira, manghihingi. So, doon ako narindi na parang, oh my gosh, bakit ganoon? Bakit pag kami kailangan, kami yung naiisip. Kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, may biglang lalapit sa amin, kailangan daw ng panggatas ng anak, ganyan. Merong pangbili daw ng bigas, tapos meron kang kaibigang manghiram sa'yo, meron kang kamag-anak na manghihiram sa'yo. So parang doon ako narindi na parang, bakit ganun? Parang ang unfair. Kailangan namin ng tulong para makatulong din kami. Parang syempre, di ba yung kikitain nga ng vlogging namin, may share namin sa kanila. Pero pakiramdam namin, walang tumutulong sa amin. Pero pagkakailangan nila kami, grabe, kami kaagad yung naiisip nila. So doon nagsimula yung yung parang tawag nito, yung tinik sa dibdib. So parang nawalan kami ng kaibigan, as in wala talagang sumusuporta sa amin. Kung meron, Diyos ko, hindi ko alam kung magagalit sila sa akin o hindi, pero ako, hindi naman ako matanim pero makikita mo, siguro kulang sa 10 yung sumuporta sa amin, yung talagang nag-share talaga ng mga videos namin, ganyan. As in, wala talaga kaming nakuha na ganung suporta. So, fast forward tayo. So, dumating sa point na nga na parang nawala na ako ng communication sa kanila, parang napagod na ako, huminto na rin kaming tumulong ni Enzo, kasi pakiramdam nga namin, yun yung pakiramdam namin that time, parang nagagamit lang kami. So, tumigil na rin kami sa pagtulong. Tapos, yung mga kaibigan namin, hindi na lahat, hindi na namin lahat kinaibigan because of that So, ngayon ko nare-realize na tama ba yung ginawa namin? Or parang in-isolate lang namin yung sarili namin? Kasi, sa isang banda, which is, hindi ko naman sasabi understandable, pero tao lang kasi tayo. So, naisip ko na, siguro kasi, kaya naman namin yung nagawa kasi pakiramdam namin, hindi naman kami sinuportahan, parang ganyan. Pero sa isang banda rin naman, iniisip ko na hindi rin naman siguro kailangang ipilit yung suporta. Dapat kung saan nila yung ibibigay sa'yo. So kung hindi nila ibinigay sa'yo, hindi ko alam hindi naman siguro ibig sabihin na hindi na nila kami kaibigan. So ganun ko siya iniisip, kaya parang naiisip namin na parang siguro mali tayo, ganyan-ganyan. So doon muna tayo mag-stop. So yun yung isang naging bubog sa buhay ko. And then, eto na kayo yung pangalawa. Nagkaroon na ako ng anxiety at mga panic attacks. So, may mga times na wala namang, ayun yung nakakatakot guys Alam nyo yung walang trigger, yung hindi ko alam kung saan siya nanggagaling, out of nowhere. Alam nyo ba, na mula pandemic hanggang kailan ba? Hanggang this year siguro na ospital ako ng mga 4 na beses na nagpapatakbo ko kay Enzo sa may emergency room. Kasi nga, pakiramdam ko hindi ako makahinga, ang sikip ng dibdib ko. Tapos kapag nasa may emergency room na ako, wala namang makikitang sakit sa akin yung doktor, ganyan. I-exam ako, physical muna syempre, tapos i-oximeter, ganyan. Ganun yung mga pinagdaanan namin, so wala namang nakikita. So kaya doon nalalaman na panic attack lang siya. So kaya hindi na rin ako nakapag-travel alone. Kasi nga, hindi ko na siya kayang mag-travel dahil nga dun sa may panic attacks na mga nararamdaman ko. Hanggang ngayon, the last time that I had panic attack, nung sa may Kathmandu, nung umakyat kami dun sa may, anong temple yun? Monkey Temple. Umakyat kami dun, grabe. Di ba sabi ko kasi yun, dami lang kasi hindi nakikita sa may video. Pero ganun, nagkaroon ako ng panic attack pag akyat namin kasi pakiramdam ko hindi ako makahinga. Tapos maginaw nun, parang numipis siguro yung hangin. Nakulangan siguro ako ng oxygen. So,
this time, ang problema ko na, sinasabi ko kay Enzo, hindi ko na ma-differentiate yung hinihingal sa may hindi makahinga. So, syempre, di ba, normal na kapag gumalaw ka ng gumalaw, hihingalin ka. Pero sa akin, ang dating niya na sa akin, hindi na ako makahinga. So, yun yung naging panic attack ko. So now, i-combine na natin siya ngayon, yung kwento ko, ipag-aano na natin. So, siguro isa sa mga naging reasons kung bakit ako naging ganito, yung mga panic attacks, mga anxiety, kasi nga siguro ang bigat siguro ng dibdib ko. Kasi nga, ang dami kong hindi mapatawad, ang dami kong pakiramdam ko, may kasalanan sa amin, ang pakiramdam ko, ang daming nagkulang sa amin, ganyan. So, bit ko siya. Kaya nung last year, nung na-feel ko na ay hindi dapat gano'n, hindi dapat mo siya binibitbit, na dapat intindihin natin yung sitwasyon ng bawat isa. So yes, hindi ko naman na lahat winelcome yung mga kaibigan ko before, pero hindi na ako galit. I mean, wala na yung galit. So kaya last year, unti-unti, nakaka-move on ako, tapos medyo gumagaang yung pakiramdam ko. Hindi yung mga panic attacks, meron pa rin naman, kahit nga sabi ko sa inyo, kahit mga ngayon, meron pa din. Pero yung pakiramdam ko na galit, nawala siya. And then, nung ginawa ko yun, guys, doon naman sumobra yung suporta sa amin. Hindi ng mga kaibigan, hindi ng mga kamag-anak, pero ng ibang tao. Yes, guys. So, doon mo talaga may isip na, ay grabe talaga si Lord. Parang ang tagal na panahon, nagkimkim kami ng galit kasi pakiramdam namin walang support. Yun pala, gusto niya lang kami munang matuto na umintindi, magbigay, or magpatawad. And then, eto na, bigla namang bumuhos yung suporta sa amin. So, alam niyo ba guys, ayan, katulad nga nito, so pasalamatan ko na, si ate na lang, ayaw niya kasi magpabanggit. So alam niyo ba na itong buong trip namin dito sa Iloilo, sagot niya talaga to lahat. Nakaplano na to parang mga 6 months ago pa yata, or mga 3 months ago, parang ganun. So binook niya lahat, tickets at saka yung hotels namin. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman namin afford mag-stay dito kundi dahil sa kanya. Tapos bukod pa yung mga nagpapadala ng something, hindi na dun sa pera guys. Wala naman yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi kami mayaman pero hindi naman para manghingi kami ng pera. Kasi kaya naman naming mabuhay ng hindi marangya kasi sanay kami sa hirap. So yung suporta kasi talaga na parang sino ba kami, 'di ba? Pero pinaparamdam sa amin na parang artista level yung channel namin para padalang kami ng ito, padalang kami ng ganyan. So I would like to take this opportunity na din. So actually na-post ko na siya. Si Sir Joel. Thank you, Sir Joel. So, ang tagal namin nag-uusap kung paano kami mag-meet. So, buti na lang, yung flight namin going to Iloilo, and then yung flight niya going to Boracay, nagkasabay. So, nakita na lang kami sa may airport. So, niregaluhan niya kami ng gawa niya mismo. So, yung bonnet. Bonnet ba tawag doon? Oo, bonnet. Oo, na magagamit namin sa may Japan namin, or kung saan mang winter destination na pupuntahan namin. So, thank you so much. Yun nga, more than, Diyos ko, tinahin niya. I mean, binurda niya yun. Burda ba tawag doon? Ginawa niya yun. Ganchilyo, yun. So, ginawa niya yun. Yun lang yung napakalaking effort. Actually, doon nga kami nagpapasalamat eh. Hindi na yung mismong produkto, whatsoever. Siyempre, bonus yun. Pero yung palang naiisip na bigyan kami, parang yung palang, yung iniisip palang na bigyan kami, yung parang napakalaking bagay na. And of course, gamit ko na opportunity guys, sa birthday ko naman, hayaan nyo na ako, kay Miss Sarah Cristina, na magpapadala daw siya ng mga, actually napadala niya na, kaya lang hindi ko pa nakukuha kasi nandito nga ako. So, nagpadala siya ng mga skincare. Kasi nga siguro nakikita niya, lagi ko sinasabi na nag-ano kami, nagsa-sunscreen, ganyan. Para daw, yung kaysa ibibili pa namin ng pang skincare namin, pang travel niya, yun daw yung way niya para ipakita appreciation sa amin. So no, kami yung dapat mag-thank you sa inyo kasi yun nga eh, nung gumagawa naman kami ng vlogs, hindi namin naisip na sisikat whatsoever. Gusto lang talaga namin makatulong. Yung kikitain ng vlogs namin, gusto lang namin siyang ipantulong. So ngayon guys, nag-iba bigla yung mundo namin, nag 360 degrees nung natuto na kami sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa namin sa buhay, nang dahil sa vlogging. Kasi una, iniisip namin, dahil sa vlogging, nahubaran namin ng maskara yung mga nakapaligid sa amin. Kasi akala namin, total, tumutulong tayo, total, marami tayong kaibigan. Baka kapag ganito, madali na sa atin. So at least, di ba, kahit paano nahubaran namin ng maskara, alam na namin ngayon kung sino yung totoong mag-stand by us, kung sino yung susuporta sa amin, kung sino naman yung hindi. Plus, nagkaroon kami ng mga
kaibigan or kapamilya na hindi naman namin kilala, na ngayon lang namin nakikilala. Alam niyo, meron kami mga supporters na nakakausap na talaga namin sa Facebook, sa Instagram, na mimit na talaga namin. So sila na yung nagiging pamilya namin. Out of nowhere, nawalan kami ng kaibigang iba, merong pumalit na yung alam nyo yun, yung hindi kami kilala pero pinaramdam sa amin na hindi kami iba. So kayo yun guys, kayong mga nanonood kayo sa amin, kayo yun, pinaparamdam nyo sa amin everyday na tama yung naging desisyon namin kasi ang dali namang mag-give up. Ilang beses na namin naisip mag-give up pero pinaparamdam nyo sa amin na tama na nandito kami. Kaya maraming salamat. Kung alam nyo lang, kung mabubuksan nyo lang yung puso ko, yung puso namin, alam nyo na talagang puro pasasalamat lang yung laman yan. So, ayan. So, ayan siguro ngayon mas magaang na yung magiging feeling ko. Kasi, nag-ano na ako kasi pagka may nagko-comment na ang bait nyo, ang down to earth nyo, nahiya ako kasi hindi naman kami ganun naging kabait. Kumbaga, ang dami namin pinagdaan ng proseso bago makarating sa kung ano kami ngayon, kung ano yung pagkatao namin ngayon. So, saan ba kami dadalhin nitong vlogging na to? We don't know. Pero isa lang yung alam namin na this time, ginagawa na namin siya not because sa pera. Kasi di ba nga dati sabi ko nga sa inyo, gusto namin tumulong, pera talaga. Gusto namin magkapera para tumulong. So this time, hindi. Ginagawa na namin siya kasi parang pakiramdam namin, dito kami, alam niyo yun, dito kami, hindi naman magaling, pero pakiramdam namin, dito namin kayo nadadala. Kumbaga dito, may purpose kami. Ayan. Alam niyo ba, merong mga nagko-comment na, hindi naman daw sila totoong nagta-travel, pero na-inspire daw sila mag-travel or mag-vlog nang dahil daw sa amin. Tapos, isa pa, yung parang kasama na daw nila kami nagta-travel. So, ayan na yung mga reasons ngayon. So, kung kikita yung vlog namin, maraming salamat. Kung hindi naman, okay na din. Kasi ngayon nga, naging balance na siya. Hindi na kami for the vlog lagi. Kumbaga, travel, ini-enjoy namin, and then, tsaka lang namin siya iba-vlog. Kaya yung mga nakikita nyo, yung mga tumatawid sa inyo, kapag masaya kami, masaya talaga kami. Kapag na-experience namin, hindi talaga maganda, hindi talaga maganda. So, ayan, pasensya na, ang dami kong hanash. So, kasi nga para lang maintindihan nyo and then makilala nyo pa ako ng kaunti pa. So, ayan. So, syempre, alam ko baka buwisit na kayo. So, sa mga hanggang ngayon, nandito pa rin sa may oras na to, maraming salamat. So, yun yung regalo nyo sa akin, yung time nyo. Kasi yung time na yan, ano yan, precious yan, pero binigay nyo sa akin, di ba? At nakikinig lang kayo sa akin katatalak. Actually, sumakit na nga rin duet ko. So, ngayon naman, eto na yun, kasi nagpa-reserve kami sa may Vikings nga. So tara, nadadali namin kayo doon. Syempre, actually ito na yung pang third time pa lang yata namin magba-Vikings. Kasi sa Pilipinas, ano ba yan? Sa may Manila, hindi kami nagba-Vikings. Kasi di ba yung Vikings nasa may SM. Bago kami makapunta ng SM, Diyos mio, ang layo sa amin. Taga Navotas kami. Bago kami makalabas ng Navotas, anong petsa na. So dito kasi, kunyari sa may Cebu, kaya kami nakakapag Vikings doon. Kasi yung hotel namin malapit sa may SM. Eto, katulad nito, paglabas namin, Vikings na. Huwag kayong loloko-loko. So tara, samahan nyo ko. So, dito man lang maramdaman nyo na tinrit ko kayo. Ininggit. Ito si Enzo. Oh. Come on, let's go! Lahat po po yan. Lahat po yan. So guys, ito na nga. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Kung makikita nyo, lahat ng klase ng lechon, kumuha na kami. Ayan. Lahat yan ang klase ng lechon meron kami. At nagtig-isa talaga kami ni Enzo. Meron din siya. And then ito, nakakaloka, dalawa pa yung klase ng rice ko. Kaya kasi hindi ako kumain. May kare-kare dyan. Halo-halo na. Kasi ito, paella ata tawag dito. And then plain rice. Para just in case hindi ko magustuhan yung paella. Kasi ayan, pati chicken. Look. Grabe yung pagkain namin. So, yun lang talaga yung maganda sa may Vikings. Grabe guys. Kasi, ang dami nyo talagang choices. Hindi kayo mauubusan ng kakainin. And then nga, pati yung mga drinks, free yan. Free lahat yan. Diba? So, sulit na din. Tapos nga, free pa ako kasi today is my birthday. Puro birthday. Nakakatawa. So, kain na tayo kasi talagang nanginginig na ako sa gutom. Inuna ko pang tumalak-talak kanina sa inyo. So, let's eat! Sarap guys! Look at this one! At ayaw niyang kumulay. Ayaw niya. Ayan! O, diba? Oh, look! Oh. So guys, ito na kaagad. Magkikake na kaagad tayo. Ayan, kita niyo ba? Ayan. Cake agad tayo guys. Ang patanggal umay. Diyos ko. Nakakaisang batch pa lang ako. Naumay kaagad ako. Siguro nga ganun, no? Kapag marami kasing choices.
Di ba nakakabusog ka agad? Fairness, sarap. In fairness sa Vikings, kahit yung mga cakes nila, hindi basta-basta. So, tanggal umay muna tayo. And then, wala pa namang 6:30. Hanggang 9 o'clock pa naman yata ito. So, bubuelo lang tayo. And then, mamaya, attack ulit tayo. Guys, ito yung mga bet na bet na Enzo. Yung mga sushi-sushi na yan. Ako, hindi ko talaga yan bet. So, diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Ang dami yung talaga rito pagpipilian. Ayan, gusto yan ni Enzo. Ako pas ako sa ganyan. So, ayan guys. Sa Enzo, nag-ice cream na din siya. Gaya-gaya. Anong flavor nun sa'yo? Same, vanilla and... Ay, yan, ano sabi. sa'yo? Ano ba yun? Ay? Oh my gosh! Charot! Thank you! Ako guys, oh, may pa-birthday. Thank you po. Hi guys! Ano ba yan? Naiyak naman ako. First time yung surprise sa akin. Naiyak talaga ako guys. Guys, oh... Pero walang kumanta. Pakikantahan nyo nga ako, guys. Happy birthday to. So, mag-wish na ako. Nakakaloka, may ganito pala. Kahit hindi ka pala mag-request, pero automatic daw. Oo. Romel, hindi double M. Hindi ako to. Hindi siya double M. Ayan, oh, diba? Baka naman malaglag pa. So, ganun pala yun. Kahit hindi ka pala mag-request, automatic pala. So, marami nag-request. Pero sumasama na din yung loob ko kasi yung sa may kabilang table, meron na sila kanina pa. So mag-wish na ako. Hawakan naman to kasi mag-wish ako. Ay, hindi ako na lang pala. Ganun. Gusto ko mag-blow ako sa harapan niyo. Harap na rin sa'yo. Ayan, mag-blow na ako guys. Hindi ko sa inyo sasabihin yung wish ko ha. Charot. Yay! Guys, nakabalik na kami dito sa may hotel. Nandito tayo sa may pool area. Ang ginaw-ginaw, hindi ko alam kung bakit yung mga bata nakakaligo. Pati yung pinakailaman. No? So, busog na busog kami today. And maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng walang kakwenta-kwentang vlog na to. Oo, regalo nyo na to sa amin, guys. Sa akin pala. So, maraming salamat agad dito sa may gift ninyo. Yung time ninyo. And, guys, ha, isiningit ko lang to. Meron pa rin kaming dalawang Kathmandu vlogs. So, yung una, yun na yung mga travel guide, yung mga tips namin. And then, yung pangalawa, merong nangyari sa amin, guys, na i-share namin doon. So, tapusin nyo lang yun guys. May dalawa na lang. And then, mag-iilo-ilo na tayo. So, again, maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin Trouble Vlogs. Bye, everyone!